Sa mata ng social media, si Mario ay isang lalaking halos perpekto ang buhay. Makikita sa kanyang profile ang larawan ng mamahaling kotse, mga branded na damit, at mga pagkain sa magagandang restaurant. Sa kanyang bio, malinaw ang nakasulat: businessman, investor, living the life. Para sa mga nakakakita, isa siyang lalaking mayaman, matagumpay, at higit sa lahat, kaakit-akit. Ngunit sa likod ng larawang iyon, ay isang kasinungalingang matagal nang binuo ni Mario. Sa totoong buhay, si Mario ay isang simpleng kargador sa palengke. Araw-araw siyang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, gulay, at iba pang paninda kapalit ng kakarampot na sahod. Pawis ang puhunan niya, hindi puhunan sa negosyo. Ang mamahaling kotse sa kanyang profile, hiniram lamang iyon sa kakilala. Ang mga litrato ng restaurant, minsan lang niyang naranasan. At sinigurado niyang marami siyang kuha para magamit sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit para kay Mario, hindi mahalaga ang katotohanan. Mas mahalaga ang imahe. Gabi-gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw sa palengke, hawak niya ang kanyang cellphone at nagiging ibang tao. Nagiging isa siyang Mario na mayaman, mayabang, at puno ng kumpiyansa. Dito niya kinakausap ang iba't ibang mga babae, lalo na ang mga sexy at magaganda. Ang mga tipong pinapangarap niyang maging ganyan. Hi, ang ganda mo. I think, bagay tayo. Madalas niyang simulan. At kadalasan, nahulog kaagad ang babae sa kanyang mga salita. Madaling maniwala ang iba sa kanyang mga kwento. Mga negosyong pinapatakbo niya, mga lugar na napuntahan na raw niya, at ang marangyang buhay na tila abot kamay lang para sa kanya. Ngunit may isa siyang ugali na hindi niya kailanman itinago. Ito ay ang pagiging mapanlait. Kapag may nakakausap siyang babae na sa tingin niya ay hindi sapat ang ganda, agad niya itong ini-ignore o tinatapos ang usapan. At kung sakaling umabot sa meetup, doon lang lumalabas ang tunay niyang kulay. Isang beses, may nakachat siyang babae na sa mga litrato ay mukhang kaakit-akit. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na cafe. Ngunit nang dumating ang babae, agad na nagbago ang ekspresyon ni Mario. Hindi kasi ito kasing ganda ng inaasahan niya. Hindi siya nagdalawang isip. Tumalikod siya. Nagkunwaring may emergency. At tuluyan nang nawala. Wala man lang paalam. Isa na naman itong babaeng iniwan sa ere. Para kay Mario, normal lamang iyon. Sayang ang oras ko sa mga pangit. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papalayo. Ngunit hindi niya alam na sa bawat taong sinasaktan niya ay siyang unti-unting nagiging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Sa dami ng babaeng nakakausap niya, may isang babaeng naiiba. Isang babaeng hindi basta-basta nagpapadala sa kanyang charm. Tahimik, mapagmatsyag, at tila may sariling paraan ng pag-unawa sa kanya. Hindi siya kaagad humanga. Hindi rin basta naniwala. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang nakipag-usap kay Mario. At sa hindi inaasahan, siya ang magiging simula ng pagbunyag sa lahat ng kasinungalingan ni Mario. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Mario at hawak ang kanyang cellphone, ngumiti siya habang binabasa ang mensahe ng babaeng iyon. Hindi niya alam, ito na ang simula ng katapusan ng kanyang peking mundo. Hindi tulad ng ibang babaeng nakakausap ni Mario, si Alisa ay hindi kaagad nagpasilaw sa kanyang mga kwento. Oo, napansin niya ang mga larawan nito, mga kotse, mamahaling relo, at mga lugar na tila pangarap lamang para sa karamihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaiba siyang naramdaman.
Parang may hindi tugma. Sa simula, casual lang ang usapan nila. Simple, walang masyadong lalim. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Alisa na paulit-ulit ang mga sinasabi ni Mario. Parang script, parang pinag-aralan. Busy ako sa business meeting, sabi ni Mario isang gabi. Ngunit nang tanongin niya kung anong klaseng negosyo, palaging malabo ang sagot nito. Basta trading, marami akong hawak na negosyo. Doon nagsimulang magduda si Alisa. Hindi siya tulad ng ibang babae na agad na naniniwala. Isa siyang taong mapanuri. Tahimik lang siya, ngunit mapagmasid. At habang tumatagal ang usapan nila, mas lalo niyang napapansin ang mga inconsistency sa mga kwento ni Mario. Minsan, niyaya niya itong mag-video call. Next time na lang, nasa labas kasi ako eh. May meeting ako. Agad na sagot ni Mario. Ilang beses itong nangyari. Laging may dahilan. Laging may excuse. Doon, tuluyan nang nabuo ang hinala ni Alisa. Sigurado may tinatago siya, bulong niya sa sarili. Ngunit imbes na lumayo, lalo siyang naengganyo. Parang may kung anong humihila sa kanya para alamin ang totoo. Unti-unti, ang simpleng curiosity ay naging obsession. Sinimulan niyang halugukin ng social media ni Mario. Inisa-isa niya ang mga larawan. Tinignan ang mga detalye, mga background, reflection, at kahit ang mga taong nasa likod nito. Meron siyang napansin. Sa isang larawan ng kotse, may refleksyon ng isang maliit na karatula. Hindi malinaw, pero tila pangalan iyon ng isang tindahan. Pinagtuunan niya ng pansin iyon. Nag-search siya, naghanap, hanggang sa may makita siyang kahawig na lugar. Isang palengke. Napakunot ang noo niya. Bakit may palengke sa picture ng isang businessman? Tanong niya sa sarili. Hindi siya tumigil doon. Sinubukan niyang i-reverse search ang ilan sa mga larawan ni Mario. At doon, tuluyan nang nabuo ang kanyang hinala. May ilan sa mga litrato nito ay hindi pala kanya. Kinuha lang sa internet. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit hindi pa siya kontento. Gusto niya ng ebidensya. Gusto niya ng katotohanan. Isang araw, nagdesisyon siyang puntahan ang palengke na nakita niya sa larawan. Habang naglalakad siya sa masikip at maingay na lugar, hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ngunit may kutob siya na malapit na niyang malaman ang sagot. At doon niya nakita, isang lalaking pawis na pawis. May buhat na mabigat na sako at abalang-abala sa pag-aayos ng mga paninda. Napatigil siya. Hindi niya kailangang mag-isip pa. Si Mario iyon. Ang lalaking nagpapanggap na mayaman. Ang lalaking pinaniwala siyang iba ang buhay. Naroon sa gitna ng palengke bilang isang simpleng kargador. Parang gumuho ang lahat sa isip ni Alisa. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Galit, pagkabigo, at hiya sa sarili. Ngunit higit sa lahat, pakiramdam niya ay niloko siya. At sa sandaling iyon, ba isang desisyon siyang ginawa. Hindi niya hayaang manatiling lihim ang kasinungalingan ni Mario. Habang nakatingin siya rito mula sa malayo, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone. Malalaman ito ng lahat, bulong niya. At doon nagsimula ang pagbagsak ng mundong matagal nang binuo ni Mario. Hindi nag-akse ng oras si Alisa. Kinabukasan, matapos niyang makumpirma ang lahat ng kanyang hinala, isa-isa niyang inipon ng ebidensya. Mga screenshot ng usapan nila ni Mario. Ang mga larawan nitong galing pala sa internet. At ang pinakamatindi sa lahat, ang litrato ni Mario sa palengke habang nagbubuhat ng mga sako. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang kwarto. Nakatitig sa screen ng cellphone. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit matibay ang kanyang desisyon. Hindi pwedeng ako lang ang nakakaalam nito, bulong niya.
Sa isang iglap, ipinost niya ang lahat. Isang mahabang caption ang kanyang isinulat. Detalyado, malinaw, at puno ng emosyon. Ikinuwento niya kung papaano siyang niloko, kung papaano siyang pinaniwala sa isang buhay na hindi naman talaga totoo. At sa dulo ng post, inilantad niya ang tunay na pagkatao ni Mario. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimula nang kumalat ang kanyang post. 1, 2, 10, hanggang sa daan-daan at maging libo-libong shares na ang natanggap nito. Grabe, scammer naman pala to. Piling mayaman. Ang kapal ng mukha niya. Ginawa niya ng happy ang panloloko. Umula ng iba't ibang mga komento. Galit, panlalait, at pangutya. May mga babae ring lumantad. Siya rin yung nang-go sa akin dati. Same. Pinahiya pa ako nung nag-meet kami. Isa-isa nilang ibinahagi ang kanilang mga karanasan kay Mario. Parang domino, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga lihim na matagal niyang itinago. Samantala, si Mario naman ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Nasa palengke siya noon, abala sa trabaho, pawis na pawis, pagod, at iniisip lang kung papaanong kikita ng sapat para sa araw na yon. Nang magpahinga siya sandali, kinuha niya ang kanyang cellphone. Agad niyang napansin ang sunod-sunod na notifications. Dami nito bulong niya. Ano kayang nangyayari? Ngunit nang buksan niya ang kanyang account, tila biglang tumigil ang mundo niya. Naroon ang post. Naroon ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang tunay na trabaho, ang kanyang mga panloloko. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig ng sandaling iyon. Hindi pwede to, nanginginig niyang sabi. Sinubukan niyang burahin ang post, ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ito. Na-share na ng napakaraming tao. Kahit anong gawin niya, hindi niya na ito makontrol. Mabilis niyang sinilip ang kanyang profile. Unti-unti nang nawala ang kanyang mga followers. Mula sa 1,000, naging 100, hanggang sa halos wala na nga. Ang mga dati niyang kachat, wala na rin. Hindi na siya nare-replyan. Ang iba ay binlock na siya. Ang iba naman ay pinagmumura siya. Sinungaling? Manloloko? Kadiri ka? Kargador ka lang pala? Sabi mo mayaman ka? Hindi niya matanggap. Galit ang nangibabaw sa kanya. Hindi pagsisisi. Mga plastic, kala mo naman ang pa-perfect nila. Sabi niya habang maigpit na hawak ang cellphone. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, ramdam niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Wala na ang imahe na matagal niyang pinaghirapan. Wala na ang mga babaeng humahanga sa kanya. Wala na ang Mario na gusto niyang ipakita sa mundo. Ngunit sa halip na magbago, mas lalo pa siyang tumigas. Hindi pa to tapos, bulong niya. Sa kanyang isipan, hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong hamon. At kahit wala na ang lahat, handa siyang magsimula ulit. Kahit paulitin niya ang parehong pagkakamali. Hindi niya alam, sa pagpili niyang hindi magbago, mas lalo lamang siyang inilalapit ng tadhana sa karma na matagal nang naghihintay sa kanya. Matapos ang eskandalo na halos sumira sa pangalan ni Mario, ilang araw siyang nanahimik. Hindi siya nag-online. Hindi siya nagparamdam kahit kanino. Para bang bigla siyang naglaho. Ngunit hindi yun dahil sa pagsisisi, kung hindi dahil sa nagplano siya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kilid ng kanyang higaan sa maliit niyang kwarto, muling binuksan ni Mario ang kanyang cellphone. Gumawa siya ng panibagong account. Bagong pangalan, bagong larawan, bagong pagkatao. Parang walang nangyari. Simulan ko ulit, bulong niya sa sarili habang nakangiti. Hindi nagtagal, bumalik siya sa dati niyang gawain. Naghanap na naman siya ng mga babaeng makakausap. Mga magaganda, sexy, at pasok sa kanyang pamantayan.
Pareho pa rin ang kanyang estilo. Matatamis na salita, peking kwento, at mga larawang hindi naman kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging maingat siya. Mas pinili niya ang babaeng hindi kaanong aktibo sa social media. Yung mga hindi basta-bastang makakapag-imbestiga. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawala ang kanyang tunay na ugali. Ang pagiging mapanlait at mapanghusga. Ang ganda mo sana kung pumayat ka. Minsan niyang sinabi sa isang babae. Hindi niya iniisip ang sakit na dulot ng kanyang mga salita. Para kay Mario, laro lamang ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ginagawa, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang lungkot. Hindi na katulad ng dati ang saya. Hindi na siya ganoon ka-excited. Parang may kulang. Sa umaga, bumabalik siya sa kanyang totoong buhay bilang isang kargador sa palengke. Doon, walang filter, walang kasinungalingan. Pawis at pagod ang kapalit ng bawat kinikita niya. At doon niya madalas makita si Chona. Si Chona ay isa sa mga tindera sa palengke. Kilala siya ng halos lahat, hindi dahil sa kanyang itsura, kung hindi dahil sa kanyang kabaitan. Lagi siyang nakangiti, handang tumulong at may positibong pananaw sa buhay. Maganda ang kanyang mukha, malinis, maamo, at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ngunit hindi may kakaila ang kanyang katawan. Siya ay mataba, malayo sa mga babaeng pinangarap ni Mario. Sa tuwing nakikita siya ni Mario, wala lang ito sa kanya. Oo nga, mabait, pero hindi ko type. Bulong niya, habang napapatingin kay Chona. At habang nagbubuhat si Mario ng mabibigat na sako, bigla naman siyang nadulas. Napaupo siya sa sahig. Napangiwi dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Okay ka lang ba? Agad na tanong ng isang boses. Pagtingin niya, si Chona iyon. May hawak itong tubig at abalang tinutulungan siyang makatayo. Uminom ka muna. Sabi nito habang iniabot ang isang baso. Saglit na natigilan si Mario. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pag-alaga. Yung walang kapalit, walang intensyon, at walang arte. Salamat ah, nahihiyang sagot niya. Ngumiti lang si Chona. Magpahinga ka kaya muna. Huwag mong pilitin kung masakit. Simple lang ang mga salita, ngunit may kung anong tumama kay Mario. Sa unang pagkakataon, may babaeng hindi humanga sa kanyang peking buhay. Kung hindi tumingin sa kanya bilang siya. Hindi niya ito pinansin kagad. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi niya maiwasang mapansin si Chona. Sa bawat ngiti nito, sa bawat pagtulong, sa bawat simpleng kilos. At kahit pilit niyang itinatanggi, may maliit na bahagi sa kanya ang nagsisimulang magbago. Hindi pa niya alam kung ano yon. Ngunit unti-unti, ang babaeng hindi niya gusto ay nagsisimula ng pumasok sa kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging madalas ang pagkikita ni Mario at Chona sa palengke. Hindi man sinasadya, palagi silang nagkakasalubong. Sa pagkuha ng paninda, sa pag-ayos ng mga sako, o kahit sa simpleng pahinga sa gilid. Sa simula, wala lang iyon para kay Mario. Ngunit habang tumatagal, may kakaiba siyang napapansin. Si Chona ay hindi tulad ng ibang babae na nakilala niya sa social media. Wala itong pakialam sa itsura ng damit niya, sa kung gaano kalaki ang kinikita niya, o sa kung ano ang estado niya sa buhay. Hindi ito nagtatanong ng mga bagay na kailangan niyang panindigan o pagtakpan. Simple lamang ito, napakatotoo. Isang tanghali, habang nagpapahinga si Mario matapos magbuhat ng ilang sako ng gulay, lumapit si Chona dala ang 2 plastic cup ng malamig na juice. Para sa'yo. Sabi nito habang iniabot ang isa sa kanya. Napatingin si Mario. Hindi mo naman kailangan gawin to. Sagot niya. Ngumiti si Chona. Wala lang, gusto ko lang. Mukha ka kasing pagod eh. Tahimik na tinanggap ni Mario ang inumin. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang init siyang nararamdaman.
Hindi galing sa araw, kung hindi simpleng pag-alaga na ipinakita ni Chona. Simula noon, naging mas magaan ang usapan nila. Nalaman ni Mario na si Chona ay matagal nang nagtrabaho sa palengke upang tumulong sa kanyang pamilya. Hindi madali ang buhay nito, ngunit hindi niya yun ginagawang dahilan para mawalan ng pag-asa. Sa halip, mas lalo siyang naging matatag. Hindi naman kailangang maging mayaman para maging masaya. Minsang sabi ni Chona habang nag-aayos ng paninda. Napatahimik si Mario. Parang may tumama sa kanya. Hindi niya yun sinagot. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang kanilang samahan. Hindi niya napapansin, pero hinahanap-hanap niya ang presensya ni Chona. Kapag hindi niya ito nakikita sa palengke, parang may kulang sa araw niya. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa kanya ang tumatanggi. Hindi ito ang tipo ko, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sanay siya sa magaganda, sexy, at perpektong katawan. Yung mga babaeng kaya niyang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan. Kahit pa sa totoo, ay pawang kasinunghalingan lamang ang kanyang ipinapakita. Ngunit si Chona, iba. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, naglakad silang dalawa pa uwi. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Mario? Biglang sabi ni Chona. Bakit? Sagot naman ni Mario. Masaya ako pagkausap kita. Napahinto si Mario. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa dami ng babaeng nakausap niya, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong klaseng salita. Walang halong arte. Walang halong kaplastikan. Tinignan niya si Chona. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang timbang nito. Nakita niya ay ang isang babaeng totoo. At doon niya naramdaman ang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Unti-unti, nahuhulog na siya. Hindi niya yun pinlano. Hindi niya yun ginusto. Ngunit nangyari. At bago pa niya tuluyang maunawaan ng lahat, isang pangyayari ang hindi niya inaasahan ng darating. Mario? Nanginginig na sabi ni Chona isang araw. Ano yun? Tumingin ito sa kanya. May halong kaba at takot. Mario, buntis ako. Parang tumigil ang mundo ni Mario. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot ba? Galit? O pagkalito? Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi niya na kayang takasan ng realidad. At sa pagkakataong ito, hindi na ito simpleng laro lang. Ito na ang simula ng isang responsibilidad na hindi niya na kayang i-ghost. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Mario. Patapos sabihin ni Chona ang patungkol sa kanyang pagbubuntis. Tila gumuho ang lahat ng natitira niyang ilusyon. Wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang maitatago. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang isang sitwasyon na hindi niya kayang takasan sa simpleng pag-ignore o pag-ghost. Tahimik siyang nakaupo sa kilid ng kama sa kanyang maliit na kwarto. Nakatulala. Paano na to? Mahina niyang bulong. Sa isip niya, paulit-ulit na umiikot ang isang tanong. Ito na ba ang karma ko? Karma dahil sa panlalait niya sa mga babaeng hindi niya gusto. Karma dahil sa panloloko at kasinungalingan. Karma dahil sa lahat ng taong iniwan niya na walang paliwanag. Hindi niya alam, ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang panagutan ang nangyari. Hindi siya iniwan ni Chona sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Nanatili ito, tahimik, matatag, at handang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi kita pipilitin, sabi ni Chona isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo. Napatingin si Mario sa kanya. Kaya ko to kahit mag-isa. Dugtong nito, kahit halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Parang may kumurot sa puso ni Mario. Sa unang pagkakataon, ay nagkaroon siya ng hiya. Hindi dahil sa ibang tao, kung hindi dahil sa sarili niya. Wag,
Hindi kita iiwan, sagot niya, kahit hindi pa siya sigurado kung kaya niya. At doon, nagsimula ang kanilang pagsasama. Hindi perpekto. Maraming pagsubok. Maraming gabi na kulang ang pera. Maraming araw na pagod si Mario sa pagbubuhat. Ngunit kailangan pa rin niyang magpatuloy. Unti-unti, natutunan niyang magbago. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pakikipag-chat sa kung sino-sino. Hindi na siya gumagawa ng mga peking account. Hindi na rin niya hinahanap ang validation ng ibang tao. Ang iniisip na niya ay ang pamilya niya. Tuwing uuwi siya at makikita si Chona, kahit pagod, kahit hirap, lagi pa rin itong may ngiti. Lagi pa rin siyang inaalagaan. Doon niya unti-unting naintindihan ang isang bagay na matagal na niyang binaliwala. Ang pagmamahal. Hindi yung nakikita sa larawan. Hindi yung ipinagmamalaki sa social media. Kung hindi yung nararamdaman sa simpleng pag-aalaga, sa sakripisyo, at sa pananatili kahit mahirap na. Nang ipinanganak ang kanilang unang anak, tuluyang nagbago ang lahat. Habang hawak ni Mario ang maliit na sanggol, na puno ng emosyon ang kanyang puso, hindi niya may paliwanag ang nararamdaman. Halo ng saya, takot, at responsibilidad. Ako na to, bulong niya sa sarili. Simula noon, mas lalo pa siyang nagsumikap. Lumipas ang ilang taon, at nasundan pa ng dalawa ang kanilang anak. Hindi naging madali ang buhay nila, ngunit mas naging buo ang kanilang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang halaga ng lahat. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Chona, na natutulog katabi ang kanilang mga anak, napangiti siya. Kung karma man ito, bulong niya. Salamat, napakagandang karma nito. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakamali, dito niya natagpuan ang isang bagay na hindi niya kailanman hanap sa peking mundo. Isang tunay na dahilan para magbago. Isang tunay na pagmamahal. At marahil, hindi ito parusa, kung hindi isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao. Lumipas ang maraming taon. Ang dating si Mario na mapanglait, mapanghusga, at nabubuhay sa kasinungalingan ay tila unti-unting naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking pagod man sa trabaho, ngunit puno ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa maliit nilang bahay, maririnig ang halakhakan ng 3 bata. Ang simpleng hapagkainan ay puno ng kwentuhan, tawanan, at minsan ay kulitan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, ngunit sapat ito, at higit pa sa sapat para kay Mario. Isang umaga habang naghahanda siya papasok sa palengke, napatingin siya kay Chona na abala sa pagluluto ng agahan. Hindi pa rin nagbago ang itsura nito. Simple, walang arte, at oo, hindi pa rin ito ang babaeng pinangarap niya noon. Ngunit ngayon, hindi na yun mahalaga. Lumapit siya rito at marahang hinawakan ang kamay nito. Salamat ha, bigla niyang sabi. Napatingin si Chona, nagtataka. Para saan? Ngumiti si Mario. Sa lahat. Salamat sa lahat, Chona. Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag, ngunit naintindihan niya ni Chona. Ngumiti rin ito. Isang ngiting matagal nang nagbibigay lakas kay Mario sa kanyang bawat araw. Habang naglalakad si Mario papunta sa palengke, naalala niya ang dating siya. Yung lalaking nahuhumaling sa itsura, sa katawan, sa perpektong imahe. Yung lalaking handang manakit, manglait, at magsinungaling para lamang makuha ang gusto niya. Napailing siya. Ang tanga ko pala noon, bulong niya sa sarili. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi nasusukat sa pisikal na anyo ang halaga ng isang tao. Hindi nasusukat sa ganda o kapayatan ng kakayahang magmahal. At lalong hindi nasusukat sa kayamanan ang tunay na kasiyahan. Ang pagmamahal, tunay na pagmamahal, ay hindi makikita sa simpleng mga bagay. Sa pag-aalaga kapag ikaw ay may sakit, sa pananatili kahit mahirap na ang sitwasyon, sa pagtanggap sa kung sino ka, kahit alam ang lahat ng pagkukulang mo,
At iyon ang nakita niya kay Jonah. Hindi man ito ang babaeng ipinagmamalaki niya noon. Ngunit ito ang babaeng pinili niyang mahalin habang buhay. Isang hapon, habang nakaupo silang mag-anak sa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan ni Mario ang kanyang mga anak na naglalaro. Masaya, walang iniintinding problema. Lumapit si Jonah at umupo sa tabi niya. Anong iniisip mo? Tanong nito. Tumingin siya rito saka ngumiti. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Natawa si Jonah. Talaga ba? Tumango si Mario. Oo, kasi kung binigay sa akin noon yung mga gusto ko, baka hindi ko nahanap to. Napatingin si Jonah sa kanya. Tila hindi ka agad naiintindihan. Ngunit ipinagpatuloy niya. Minsan pala, hindi binibigay ng Diyos ang gusto natin. Hindi dahil sa hindi natin deserve, kung hindi dahil may mas magandang plano siya para sa atin. Hinawakan niya ang kamay ni Jonah. At ikaw yung magandang plano na yon. Tahimik si Jonah. Ngunit makikita ang kislap sa kanyang mga mata. Sa simpleng sandaling iyon, walang marangyang bagay, walang mamahaling gamit, at walang peking imahe. Ngunit naroon ang isang bagay na matagal nang hinanap ni Mario. Kapayapaan at isang pagmamahal na totoo, kontento at wagas. Sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi lahat ng gusto mo ay talaga namang mapupunta sa'yo. Pero minsan, kung ano ang ayaw mo, yun pa ang magtuturo sa'yo kung papaanong magmahal ng totoo. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa ipinapakitang imahe, kung hindi sa kakayahan nitong magmahal ng totoo at maging responsable sa kapwa. Ipinakita ng kwento na maaaring makuha ang pansamantalang atensyon sa pamamagitan ng kasinungalingan at panlabas na anyo. Pero ang tunay na kaligayahan at pagmamahal ay nagmumula sa katotohanan, pagtanggap at responsibilidad. Sa uli, natutunan ni Mario na hindi sapat ang gusto mo lang. Mas mahalaga kung sino ang mananatili, magmamahal at sasamahan ka sa hirap at ginhawa hanggang sa huli.